Verse 1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Verse 2, alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan, at ang mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Verse 3, darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin at lalabo na ang iyong paningin. Verse 4, ang tainga mo'y hindi na halos makarinig, kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Verse 5, matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa. Puputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo. Magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Verse 6, kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadinang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan, o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo dito. Verse 7, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So dito na lang po muna tayo mga kaibigan, ano? Itong talata, actually hindi ito tungkol sa ating tungkulin o ating gawin para nga sa duty natin 'no, sa Diyos. Pinaalalahanan lang po tayo dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to 7 po, na habang bata pa tayo ay alalahanin natin siya, na siya ang lumikha sa atin. Baka kasi masabi natin hindi na masaya ang buhay. Hindi ako masaya sa buhay, gano'n 'no? Alalahanin natin na mayroong Diyos na lumikha sa atin. Alalahanin natin siya. So basahin niyo po, kayo po mismo, basahin niyo po mula po sa verse 1 to 7. Ecclesiastes po, chapter 12. Tungkol po sa atin habang bata pa hanggang sa tumanda, 'no? Kasi nga totoo nga naman 'pag tumanda na tayo ay hihina na ang ating paningin at, hindi na tayo masyadong makanguya-nguya dahil wala ng ipin at hindi na makaakyat sa hagdan dahil mahina ng tuhod. Yun po 'no mga kaibigan. Ngunit itong mean na aking ibahagi mga kaibigan, umpisa po dito sa verse 8. Ang sabi dito, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. Ang sabi po 'no. Verse 9,
Bukod sa pagiging marunong nitong mangangaral, itinuro din niya sa mga tao ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihang binanggit niya rito. Verse 10, pinagsikapan niyang gamitin ang mga nararapat na salita at ang lahat ng isinulat niya rito ay tama at totoo. Verse 11, ang mga salita ng marunong ay parang matulis na tungkod na pantaboy ng pastol sa paggabay sa kanyang kawan o parang pakong nakabaon. Ibinigay ito ng Diyos na tangi nating tagabantay. Verse 13, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat isa. Verse 14, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Yan po mga kaibigan. Ang salita ng Diyos na ating pagbulay-bulayin. At kung meron po kayong alam, naunawaan, ibahagi nyo rin po para madagdagan po ang aking naunawaan. So, bahagi ko lang po ang aking naunawaan mga kaibigan. At siyempre, kung meron po kayong willingness, pwede po kayong mag-join sa akin sa mga live ko po para po ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. So habang wala pa po akong kasama ay ako lang po ang magbabahagi ayon po sa aking naunawaan. So ito yung binasa ko ito, actually kung bakit ko ito naibahagi, humihingi po kasi ako sa Panginoon. Nung time na yon, ko, Lord, bigyan mo naman ako ng salita or talk to me Lord, and then as usual po binuklat ko po ang Bible at ito po yung nabuklat ko, Ecclesiastes chapter 12. So habang binasa ko, tumagos po sa aking puso at isipan itong nasa chapter 13. Ito po ang main na naunawaan ko po na sabi dito, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat isa. So, doon napatanong po ako sa sarili ko, may tungkulin pala talaga ang bawat isa, ang bawat tao. No, individual, may tungkulin po pala tayo talaga. Yun po ang naano ko, kaya ibahagi ko 'to. Sabi ko, ito yung i-ano ko sa live ko at dapat nung ano pa 'to, nung 19 ata, re-schedule ako ng re-schedule dahil sa mga busy po kasi. Kaya naano po, naudlot po mga kaibigan. Hanggang ngayon, actually dapat mamaya pa 'to 11, ay may schedule na naman kasi ako ibang gawain, 'di ba, siyempre. Hindi po kasi tayo busy po talaga palagi. So sabi ko, ay kaya inano ko, dapat 11, mamaya pa 'to mga 11. So inano ko po, in-adjust ko po ng 9, kasi bahala na talaga basta mai-share ko lang ito. Dahil baka 'pag mamaya na naman i-schedule ko na naman ng mga 3:00 afternoon, ay baka hindi ko na naman po magawa. Dahil nga sa totoo lang ay may trabaho ako panggabi at wala pang tulog, tapos meron akong schedule mamayang tanghali, kaya sabi ko, i-adjust ko na lang ng 9. Kaya go lang ng go na sana po kahit wala po kayo sa oras na ito, puwede niyong madaan, bisitahin niyo at basahin niyo po itong
yan po inano ko po talagang para mabasa niyo po ng sarili niyo itong binahagi ko sa yung iba walang Bible o ano mga dahilan nila actually meron namang Google, puwedeng i-Google ang salita ng Diyos 'no. So ito mga kaibigan, sinabi dito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao, sundin ang mga utos niya. Ngayon, paano natin masunod ang utos niya kung hindi natin basahin ang kanyang mga salita, 'di po ba? Puwede rin makinig tayo, pero sa panahon ngayon mga kaibigan, marami ng mga bulaang propeta na nagbabahagi sa salita ng Diyos pero tinitwist nila 'no? Lalo na yung mga ngaral na meron silang sariling doktrina. So, payo ko bakit hindi kayo po mismo ang magbasa para po kayo mismo ang makakaunawa at malalaman niyo po ang katotohanan. Ang tungkulin po natin sa Diyos ay ang pagsunod sa kaniyang mga sinasabi, mga utos po, mga righteous 'no? Kaya nga sabi, "Seek it first the kingdom of God and His righteousness." And His righteousness. Yun po yung mga utos po niya na matuwid mga kaibigan. Ngayon kung wala po tayong alam ano yun, totoong itinuro sa atin kagaya nung Ten Commandments. Ngayon kung hindi natin memorize, hindi natin isinaiisip kung ano yung utos ng Diyos, wala ding kabuluhan, 'di ba? Kaya kailangan talaga sa puso, isip ang mga salita ng Diyos para atin pong masunod. Kaya nga sabi nila wala daw perfect na tao. Paano hindi maging perfect kasi hindi sinusunod, 'no? At sabi walang makakasunod. Kaya nga, totoo 'yan, walang makakasunod sa 10. 10 lang yung pinaka-main commandments. Palagay natin ang dami pong mga pinagbawal ang Diyos, pero yung 10 commandments na sinabi ni Moises, yun po ang pinaka-main na, "Huwag mong gawin 'yan, huwag mong gawin ito." So ngayon, para po malaman natin, atin pong ano, balikan, basahin po natin itong nasa Exodus po. Para malaman po natin ang mga utos niya. Dahil sa ngayon din ay didebatihan nila na ang utos ni Moises ay hindi na raw sinusunod. Pero sa akin po, kahit na meron tayong Jesus Christ na nagligtas sa atin, masabi ko pa rin na hindi po ito nawala. May mga ano lang, may kaibahan lang po ang pagkasabi ni Jesus Christ, pero hindi po niya ito inalis. Ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago, hindi nawala, may nabago lang. Hindi kasi yung kay Jesus Christ kasi, bago po ko po nabulol ako. Bago ko po basahin ang Exodus, si Jesus Christ kasi ang iniba niya, ang pagkaiba doon po ay pag-ibig yung ginamit niya doon sa 10 commandments na 'yan. All in all pag-ibig. Totoo nga naman kasi kung walang pag-ibig sa kapwa, hindi natin magawa ang mabuti 'no? Kung sige nga, kung galit ang nasa puso mo makagawa ka ba ng mabuti sa kapwa mo, 'di ba? Kaya itong mas ano 'tong ano ni Jesus Christ mas, mahigpit dahil love, even your enemies, love your enemies, 'di ba? Mas mahigpit. Kaya hindi po nawala, may na ano po, na bago lang talaga kapag ano niya, malalaman po natin 'yan kasi nagpasalamat nga ako, sabi ko na, "Lord, thank you talaga at nabigyan ba ako ng unawa dito." Kasi nga narinig ko kasi na wala na yung 10 commandments, inalis na, wala na, si Jesus Christ na daw lahat. Totoo naman 'yan na si Jesus Christ talaga at 'pag tayo sa kanya mapawalang sala tayo. Ngunit
walang kabuluhan ang pagligtas niya sa atin kung hindi din tayo gagawa ng mabuti, 'di ba? Kung hindi natin sundin ang sinabi niyang God above love God with all your heart, mind, and soul, 'di ba? And then second commandment is love your neighbor as yourself. So, sa love, all in all love, yun po yun mga kaibigan. At meron pa, so basahin ko na po itong sa Exodus para po ma-review natin kung ano po yung utos ng Diyos, ano. So sabi dito sa verse 1 ng Exodus chapter 20, sinasalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak." Teka muna mga kaibigan, hindi ko kasi makita. 5. Sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Verse 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umibig sa akin at tumupad ng aking mga utos. 'Di ba ang ganda 'no? 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. 'To napansin ko ba, lately lang po, may mga vloggers na yung expression po nila, sinasabi, "Diyos ko." Yung mga gano'n, hindi po maganda yun mga kaibigan. Kaya ang sabi nga dito 'di ba, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos, ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, tapos ginagawang expression. Hindi po gano'n dapat, dahil ang Diyos po 'pag lagi tayo nag-pray tayo, yun po ang mga paggamit lang po, ginagamit lang po natin siya 'pag tinatawag natin, sinasamba natin, tinataas natin, hindi yun sa mga 'pag ano, "Hala, Diyos ko," 'pag nakita na ano yung ibang tao, "Diyos ko, naunsa naman, naano ka naman," parang gano'n. Hindi po maganda 'yan, mga kaibigan. Dati ganyan po ako pero talagang iniiwasan ko na, hindi ko na ginagawa 'yan dahil very precious ang Diyos, eh, yung pangalan niya. Ano 'yan mga kaimata, pinag-iingatan natin dahil Diyos 'yan, eh. Kung meron po talaga kayong tunay na pag-ibig sa Diyos ay iniingatan po talaga ninyo. Hindi po talaga ano yung basta-basta lang. Talagang nasa isip na, ay very, very precious God, powerful, talagang talagang very ano, yung basta 'pag iniingatan nasa puso at saka sa isipan, hindi siya basta-basta lang gagamitin na, 'di ba, yung pang ano, basta naano ko talaga, hindi lang isang vloggers na naringgan ko ng ganyan. Gusto ko nga din sanang i-ano, pero hindi ko na lang inaano kasi minsan 'di ba, sabi ko, I just mind my own na lang, na actually ang gusto ng Diyos ay itama ang mali, dahil ang kanyang salita ay ating bilang ating ano, taga-disiplina, taga-turo 'no, yung mga salita ng Diyos, taga taga-rebuke,
at, 'yun matututo tayo paano gumawa ng mabuti. Kaya kaya 'yan yung mga kaibigan ano. And then dito sa verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Ang Sabbath 'di ba yung worship day po 'no, na sabi, huwag magtrabaho kundi sa kanya ilaan talaga kay Lord ang araw na ito. Sa 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So yan po yan ano, yung 6 na araw yan ang ating araw na pag-work, pero yung 7 na araw ay yun ang pagsamba na dapat magpahinga tayo. Yun po yung utos ng Old Testament po. Sa 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Ito po 'no, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. O 'di ba? Pati na yung mga hayop nga, ay dapat pahinga din po. Yun po ka-istrikto ang Diyos natin. Na hanggang ngayon po siyempre 'no, kailangan natin maglaan ng oras sa kanya, para kay Lord lang po talaga. Pero sa sobrang busy na ng iba kahit na nga isang oras lang hindi pa makapagsimba 'no, or kahit half day lang hindi pa makapunta dahil sa sobrang busy. Uy mga kaibigan, diyan 'pag, hindi na kayo nagsamba, nagsisimba, maglaan po kayo ng oras para sa Panginoon at tapos na po yung COVID, wala na po yung ano, wala na po yung ano ba yun, yung bawal lumabas ng bahay. Kaya balik na po tayo sa pagsamba. At sa verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Imagine, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath. So dapat sa pinagpalang araw ay nandoon tayo para tayo ay pagpalain din mga kaibigan. At sa 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 13, huwag kang papatay. 14, huwag kang mangangalunya. Speaking of mangangalunya 'no, very common sins po nowadays mga kaibigan. Lalo na dito sa internet 'no, chatting, online dating, online chatting, online relationship. Ayan mga kaibigan, temptation is very easy dito sa online. Kaya mag-ingat-ingat po dahil pangangalunya na rin po 'yan mga kaibigan. And very common na kasalanan po. Ito po ang, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan 'no, yung mga images at saka itong pangangalunya ay very common. Well, meron pa rin yun itong pagpatay 'no, pero ito talagang pangangalunya at saka yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan.
yang dalawa na 'to ay connect connect po siya kasi kung tayo ay sumamba ng mga larawan o lumuhod sa mga larawan, nagbanggit ng mga ibang pangalan, ay wala pong kaibahan dito sa pangangalunya din sa kapwa natin. Halimbawa, may asawa tayo at, nakikiapid tayo, ay gano'n din po. Para din po tayong nakikiapid in spirit 'no, dahil meron tayong Diyos na naglalang sa atin. Kung ating balikan yung sinabi doon sa Ecclesiastes na ang Diyos ang naglalang sa atin, 'di ba? Ito Ecclesiastes, "Alalahanin mo na ang lumikha sa'yo habang bata ka pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong, 'Hindi ako masaya.'" So, meron talagang naglalang sa atin kahit na tayo ay, ipinanganak ng ating mama, papa 'no, sa flesh, pero ang naglalang pa rin sa atin ang Diyos. Alalahanin mo ang lumikha sa'yo, ang lumikha 'no, habang bata ka pa. So, meron talagang lumikha sa atin mga kaibigan. And then 'yan nga, 'pag, sumamba tayo or nag-ano tayo ng ibang mga images, parang din tayong nakikiapid in spirit po. Kaya diyan po nagseselos po talaga ang Diyos. 'Pag atin lang po ano 'no, i-reflect natin sa ating sarili, 'di ba? Ah, Meron tayong mahal na tao tapos sabi nga mahal din tayo ng tao, yun pala nag-betray sa atin, siyempre ano tayo, maninibugho talaga tayo. Yun ang sabi din po ng Diyos na maninibugho din siya, siya ang Diyos na manibugho. Dahil ayaw niya na tayo ay sumamba ng ibang mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan po kasi ang tawag doon sa mga nirerespeto natin na hindi Diyos. Tinatawag natin mga pangalan nila na hindi naman sila Diyos sa oras ng ating dasal 'no? At, hindi naman po talaga lingid din 'yan sa iba. Ako nagawa ko 'yan dati, pero 'yun, the word of God correcting, so sinunod ko lang po. So dito tayo sa verse 15, "Huwag kang magnanakaw." 'No, tungkol sa pangangalunya at pagnanakaw, ang pagnanakaw masasabi ko na meron pang takot kaysa pangangalunya, lalo na 'pag yung temptation talaga sa pangangalunya 'no? Dahil dito sa pangangalunya talaga ang attack ng kaaway ng Diyos, eh. Halimbawa OFW ka, isang OFW tapos inattack ng kalungkutan. So, diyan pumapasok ang temptation 'no? Kaya masasabi ko talaga na mas marami ang nag-commit ng adultery kaysa pagnanakaw. Pagnanakaw tapos 'pag nabisto 'di ba mas, nakakahiya din. Pero itong adultery talaga mas malakas talaga yung ano ng adultery, sa obserbasyon ko lang po 'no. Grabe ang attack talaga ng ano, ng kaaway ng Diyos ba sa tao. Ito talaga, kalungkutan, tapos lalo na kung ang babae ay may asawa na siya ay isang materialistic na babae. Tapos hindi kaya ng kanyang asawa ang gusto niya. So hahanap siya ng mga diyan na naman a-attack ang temptation, yung kaaway ng Diyos 'no, at, yung patibog ba, kinagat, so yun. Kaya ang daming mga reason po itong sa adultery 'no, yung kalungkutan. Pero ang masasabi ko lang 'pag ganyan 'no, may attack na mga ganyan, naramdaman sa puso, mga kaibigan, hindi po 'yan tatalab kung meron po tayong takot sa Diyos. 'Di ba sabi nga sa ano,
'Di ba sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 na, "Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat isa." So, kung hindi natin alam ang kanyang mga salita, hindi natin alam ang kanyang utos, paano masunod mga kaibigan? Paano malaman ang ating tungkulin sa Diyos 'no? Gaya niyan, huwag kang magnakaw. Siyempre kung alam mo 'yan na naalala mo, hala, huwag pala magnakaw, siyempre 'no, the conviction of the Holy Spirit kung meron ka talagang Diyos o meron ka talagang pag-ibig sa Diyos ay hindi po mananaig, eh. 'Di ba mayroong magandang bagay na, na ano sa harapan mo at gusto mong kunin pero 'pag maalala mo na, ay sabi ng Diyos na huwag kang magnakaw, siyempre ma-alarm ka, eh. Umiiral yung takot mo at pag-ibig mo sa Diyos. So, iwas po ang pagkakasala. Kaya nga sabi, magbasa tayo sa salita ng Diyos bilang ating guide sa pang-araw-araw para sa paggawa ng mabuti. At dito po sa 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Yan po mga kaibigan. Kung ikaw ay palabintang, iwasan na po natin. Minsan ano, yung mga tamang hinala ba, yung hindi pala totoo kaya mali din yun. Minsan dapat alamin muna ang buong istorya bago natin sabihin. Baka mamaya magkakamali tayo. Basta alamin lang po natin mga kaibigan kung ano yung mga utos ng Diyos. So dito sa verse 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. So yun po 'no, yung pahilig kayo sa ano, yung inggit-inggit. Inggit dahil ang kapitbahay ay merong magandang bagay. Tapos yun, maganda ang asawa, gwapo ang asawa, tapos aanuhin, lalandiin. Yan po, iwas-iwas po mga kaibigan. At maiwasan lang po natin yan 'pag meron tayong takot sa Diyos. Sabi ko rin 'no, hindi lang sa takot, kung mahiya ka talaga 'no, mahiya nga tayo 'pag mahiya nga tayo sa tao na hindi nga tayo makagawa ng masama 'di ba, kasi mahiya tayo 'di ba? Lalo na 'pag sa Diyos kung meron tayong hiya at takot at pag-ibig, itong tatlo na 'to, 'di ma-perfect mong masunod siya dahil bukod sa nahiya ka na makita ng Diyos ang ginagawa mo at saka natatakot ka na may parusa at saka mahal mo siya, 'di ba yung mga reason na 'yan mga kaibigan dahil mahal mo siya, mahal mo ang Diyos, ayaw mo na masaktan siya, ayaw mo na mag, magtampo ang Diyos sa'yo, lalayo sa'yo dahil mahal mo siya, ayaw mo siyang masaktan, basta mga gano'n 'di ba mga kaibigan? Maiiwasan talaga natin ang paggawa ng kasalanan. Itatanim lang talaga natin sa isipan at puso na mahal natin ang Diyos dahil sa pag-ibig, nasusunod natin siya. Yan lang po mga kaibigan, at kung wala tayo niyan, hingiin natin na, "Lord, yung galit na nasa puso ko, take it away and put it your love." Gano'n po yung mga kaibigan, ay amazing po. Si Lord po ay talagang ibibigay po niya mga kaibigan. Ako, isa sa mga testimony ko rin po 'yan mga kaibigan, eh. Lagi kong pinagdasal na, Lord, kasi minsan 'di ba, nagagalit, sabi ko, "Lord, nagagalit na naman ako, Lord. Alisin mo 'to, Lord, ayokong magalit. Gusto ko yung pag-ibig mo lang na like you, like Jesus Christ." Kasi kung naranasan ko kasi mga kaibigan na
pinakita niya sa akin na mahal niya ako ba, kaya pinatawad niya ako sa mga kasalanan. Kaya yung mga gano'n na na naranasan ko, yun yung mga ano ko na, yung naranasan ko na pag-ibig mo, gusto ko yung gano'n din ang aking, ah, matanim sa puso ko at isipan ko. Kasi 'no, tao lang tayo, eh. Hindi tayo makagawa ng mabuti o perfect kung hindi natin hingi sa Panginoon na wala siya na maggabay sa atin. Kaya siya lang talaga mga kaibigan. Ako nga na-amaze ako, tapos na-amaze ako dahil sabi ko, "Lord, thank you talaga Lord." Kasi sa work ko ba kasi isa yan sa mga bale experiment 'no, experience ko talaga kasi totoong nangyari. Sa trabaho maraming tao, iba-ibang ugali 'no. So akala mo, may tao na galit sa'yo pero hindi naman pala, minsan ugali lang talaga niya. Ang adjustment po tayo, eh. Hindi porke yung tao na ating halimbawa katabi ay, parang magalit siya, nagbagsak-bagsak, siguro may sarili siyang problema o ano, tapos, katabi natin mabibigla ka na, "Galit ba 'to sa akin?" Hindi po tapos, ikaw din o ako din nung time na yun baka galit din ako. Siguro kahit walang salita, action 'di ba minsan actions speak louder, so dadabugan ko rin kaya ito kasi minsan gano'n ang nangyari, eh. Pero pinag-pray ko, "Lord, ah, tulungan mo ako na hindi ko hindi ko tatapatan yung kanyang mga ginawa." Baka mag-away gano'n o kung nagdadabog siya, dadabog din ako, 'di lalong ano 'no, dabugan-dabugan. Lalo na 'pag, walang good communication. So akala ko nagalit sa'kin pero hindi, eh, pray lang. Kasi sabi tapos naalala ko yung mga word na wag kang don't ano ba yun, yung tungkol sa don't paano ba yun, yung evil kung don't fight evil with evil ba yun? Basta gano'n, may gano'n yung word na yun mga kaibigan, kundi fight with love, parang gano'n yun. Hindi ko masyadong ma-remember, pero yun yung naano, mga word na yun pasalamat talaga ako sa Diyos na thank you talaga Lord sa mga word mo na nagpa-remind sa akin. So, ma-adjust ba mga kaibigan, makontrol natin ang ating sarili na hindi natin alam baka nagdadabog siya, may sarili siya problema, hindi niya iniisip na may mga kasama siya, katabi siya na baka maano ba yung magulat 'no, or pinapakitaan ka ng hindi magandang pag-uugali. Tapos pakikitaan mo rin ng hindi magandang pag-uugali. Hindi pala gano'n, dapat kung pinapakitaan tayo ng hindi magandang pag-uugali, dapat mabuti ang ipapakita natin. So, triny out ko po 'yan mga kaibigan and with prayer. And then sa ngayon lang po 'no, itong mga ano, parang nag-work po siya. Nag-work at, naging okey na yung kinakausap na niya ako. Dahil ewan ko ba mga kaibigan ano, may siguro nature ko na talaga din ito na kahit yung isang tao, kahit noon pa, nung maliit pa ako na na-bully ako, pero nung time na nakita ko yung nag-bully sa akin na kaawa-awa yung sitwasyon niya, umiiral po yung awa ko sa kanya. Kaya gano'n pa rin hanggang ngayon. Dapat parang matuwa na, buti nga sa'yo gano'n. Parang lalo na ngayon na may alam na ako sa salita ng Diyos, mas lalo kong hindi ano, hindi ko magawa dahil natatakot ako kay Lord. Alam ko na nakikita niya ang mga ginagawa ko at alam niya kung anong iniisip ko. Alam niya ang laman ng puso ko. Alam na alam ng Diyos kaya nakaka-amaze nga si Lord talaga mga kaibigan. Alam niya lahat kaya walang nakakatago sa kanya. Kaya mga kaibigan at patuloy po tayo sa pagbasa sa 18.
Exodus chapter 20 verse 18, "At nakikita ng buong bayan ang mga kulog at ang mga kidlat at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok at nang makita ng bayan ay nanginig sila at tumayo sa malayo." At sinabi nila kay Moises, verse 19, "Magsalita ka sa amin at aming didinggin, tatapat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamamatay." Verse 20, sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumasa inyo upang huwag kayong magkasala." So yan po mga kaibigan, Exodus chapter 20 verse 1 to 20 po. Pero nandito po all in all yung Ten Commandments at binasa ko lang po hanggang dito. So ngayon mga kaibigan, totoo nga ba na inalis na ni Jesus Christ ang Ten Commandments? Wala na daw yun. Hindi na daw yun ang dapat sundin, ang sabi. Ano ang sabi ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 22 verse 35 to 36 po? Basahin po natin. "At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksohin." Ang sabi, "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?" 37, at sinabi sa kanya, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos." So yan po yung utos, 'di ba? Sa Ten Commandments po, 'di ba, meron din pong utos ng gano'n? Kung naalala niyo po mga kaibigan, 'di ba, dito sa Exodus. Ito. Ito yan mga kaibigan yung sinabi ni Jesus Christ na, yung the first greatest command niya na love God with all your heart, mind, and soul. At ito yung sa Exodus na huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan o kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba ng lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. 'Di ba? Huwag mong yuyukuran sila at paglilingkuran mo sila. So ngayon kung mahal mo ang Diyos, yuyukod ka ba sa mga Diyos-Diyusan na dito na sa binanggit dito sa Exodus chapter 20 verse 5? Hindi, 'di ba? Dahil mahal mo ang tunay na Diyos, 'di ba? Yan po, and sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Dito sa verse 6, "At pinagpapakitaan ka ng kaawaan ng libu-libong umibig sa akin at tumupad sa aking mga utos." So yan po yung verse 5, 6, 7, 7 yes, hanggang yan, 5, 6, 7. Yan, inisa yan ni Jesus Christ mga kaibigan. Dahil ito tungkol po yan sa Diyos, 'no? Pinag-isa ni Jesus Christ. Sinabi niya dito sa Matthew chapter 22 verse 27. Jesus said unto him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart
and with all thy soul, and with all thy mind. So yun po yun mga kaibigan. Ngayon kung mahal mo talaga ang Diyos, hindi ka na yuyukod sa ibang mga Diyos-Diyusan, hindi ka mag-aano ng mga larawan dahil ang Diyos ay spirit, eh. Wala siya sa larawan, wala nga siyang sa larawan. Dapat 'pag nag-pray tayo, believe tayo na nandiyan siya mismo sa harapan natin. Dahil God is with us forever, always. Kung sino nasa puso mo, kung mahal mo ang Diyos na kagaya dito, "Thou love the Lord thy God with all thy heart." Ngayon kung mahal mo ang Diyos with all your heart, with all our heart, automatically God is with us and in us, 'di ba? Alangan naman na with us lang siya tapos sa puso natin is sino? Sino ang nasa espiritu natin? Sino ang nasa loob natin kung hindi siya? Paano siya with us kung nasa sarili natin mismo ay hindi siya? Kaya sa pangunawa ko po mga kaibigan in and out, God is with us and in us, yan po yun ang sa pangunawa ko po. Kasi kung hindi natin siya mahal, mind 'no, love God heart with all soul and mind 'no. So, kung love natin ang Diyos lagi natin siyang iniisip, eh, sa mind natin tapos sa heart natin, yung feeling natin na yung love talaga kay Lord. And then yung sa kaluluwa natin ay yun kaisa natin 'di ba kasi God is a spirit, eh, gaya nga ng sabi ko na, um yung soul natin at espiritu ay magkaisa yan sila. So, yung feeling, yung soul natin talagang nandoon yung love talaga kay Lord. Kaya He is in us dahil because of love. And then, He's with us wherever we go. So, kasi nandiyan na siya laging automatically iniisip natin nandiyan talaga si Lord. That is together with faith 'no, mga kaibigan, faith. Dahil meron tayong nararamdaman and then hindi lang din sa faith mga kaibigan dahil mafi-feel mo talaga, makikita mo ang presensya ng Diyos. Kaya madagdag ng madagdag ang faith. Kaya nga amazing nga si Lord, eh, amazing po talaga. Hindi lang 'pag once na meron po tayong good relationship sa Diyos, hindi lang po yung bang lagi kang nag-aano na faith, yung pananampalataya na hindi mo siya mararamdaman, hindi mo siya makikita. Meron. God is talking to us individually mga kaibigan. Kaya nga kailangan natin ng good relationship sa kanya, eh, sa totoo lang 'no. Kaya yung faith, madagdagan ng madagdagan dahil ma-amaze ka, eh. Maano mo yung presensya niya kaya mapupuri mo talaga siya at mapupuri mo siya ng hindi lang sa mouth kundi from your heart dahil nakikita mo na siya, naramdaman mo na siya, nakikipag-communicate na siya sa'yo. Amazing talaga si Lord, ang kapangyarihan niya mga kaibigan is so amazing. Ay sabi ko nga, eh, Lord itong mga naranasan ko sa Facebook, sa internet na yung akala ko si Lord yung kausap ko, sabi ko, "Lord ayoko na yung gano'n Lord." Kasi nga 'di ba yung presensya ng Diyos, pero gusto ko talaga yung actual na mismo, kahit wala yung mga yung sa internet. Kasi na-encounter ko kasi yung gano'n 'pag, yung milagro ng Diyos mga kaibigan ba. Ginamit ni Lord ang internet, kaya nandito din ako nagse-share sa mga salita niya 'no. Kaya gusto ko rin sa sarili ko din mismo po talaga na mga maranasan ko si Lord at amazing po talaga si Lord. Sobrang amazing po sa buhay ko. Masasabi ko na totoong problem is there, may problema, hindi nawawala. Pero basta nangingibabaw talaga si Lord. Amazing, sabi ko, "Lord, ikaw talaga ang magwawagi sa buhay ko. We should be victory." Ako magwagi ako kasi nandiyan ka Lord. Kasi yung iba kasi yung pagwawagi na sinasabi gusto nakikita na yung yumaman, material, bagay. No, hindi lang sa ganyan. After that, bahala na si Lord kung ibibigay ni Lord, 'no. Pero hingi lang tayo ng hingi. Hindi naman magdadamot si Lord, may mga para-paraan lang yan, eh. Pero amazing talaga si Lord, amazing.
Kasi sa dami ng mga problema ko, emotional problems, pero andiyan siya talaga, masasabi ko mga kaibigan. Kaya nga nandito pa rin ako, eh. Talagang ko si Lord sa sa sobrang sa sobrang gratefulness ko kay Lord. Kaya masaya po talaga ako na binabahagi po siya mga kaibigan. And God is so amazing and so powerful. So dito mga kaibigan sa verse 39 ng Matthew chapter 22, ang sabi, "At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself." So yan. And these two commandments, sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So ito po mga kaibigan, hindi po inalis ni Jesus Christ ang Ten Commandments dahil sabi niya sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta, 'no? So ginawa niya itong mga sinabi sa Old Testament na huwag kang gumawa ng mga ganito 'no, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang yumukod, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Huwag, 'di ba? Pero ang ginawa niya, binuo niya, pinalitan niya ng love. Love God with all your heart, mind, and soul. And then sa pangalawa, love love thy neighbor as thyself. So sa love po mga kaibigan, meron nga akong nabasa din, eh. Sa nakita ko, share ko lang din po ano. Nakita ko siguro sino kaya ang nag-post nito, ano siguro, baka non-Christian at pinost niya yung mga hindi magaganda lang na nakasaad po sa Bible. Saan na nga ba yun? Itong parang inano lang po niya, ibinahagi po niya yung sa comments, nabasa ko po. Sabi dito, meron kasing nakalagay dito na mababasa daw sa Book of Leviticus, yung sabi na, "Kill the adulterers." So, ito lang sa dami po niyang inano mga kaibigan na about po sabi dito, "Kill adulterers, kill witches, kill kill all witches, kill blasphemers, kill false prophets." Hindi niya naunawaan ito, hindi naman talaga ganito ang sabi ng Diyos, eh, na ano lang yung kung wala ka talagang something na ginawang masama ba ang tao. Pero ito ay sa Old Testament. Ngayon, itong sa adultery 'no, kasi nung Old Testament, 'di ba 'pag nangangalunya yung mga tao, pinapatay nila yung mga nag-a-adultery, nung nakikiapid, 'di po ba, pinapatay nila. Pero inalis na yun, yun po yung sinabi ko na ay hindi inalis, iniba ni Jesus Christ. Kaya nga sa New Testament, hindi na yung ganito yung itinuro noon. Kasi 'di ba noon, kung binato ka ng bato, batuhin mo rin siya ng bato, 'di ba? Ngayon iniba ni Jesus Christ, kaya amazing nga si Jesus Christ talaga, eh. Dahil sinabi 'pag batuhin ka ng bato, batuhin mo siya ng tinapay, 'di ba? So, love ang ano po doon, ang ipinalit ni Jesus Christ. Hindi na po yung an eye for an eye, tooth for a tooth, hindi na po gano'n. Sa pag-ibig na po. Kaya nga do'n sa ano 'di ba yung kasi nung mga Pariseo, nakita nila yung adultery at 'di ba tinanong
nila kay Jesus Christ na siya ay nakikiapid, ano ang dapat gawin sa kanya, 'di ba? At ano ang sagot ni Jesus Christ, 'di ba? Kung kung sino sa inyo ang hindi nagkakasala, batuhin siya, 'di ba mga kaibigan? So, iniba ng ni Jesus Christ, hindi po nawala 'yon, iniba lang. Ang mga nagkakasala ngayon, hindi na po yung sabing papatayin, kundi bumalik loob kay Jesus Christ, sumampalataya sa Kanya. 'Pag tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay mapawalang sala. Yun po yun mga kaibigan. Kaya amazing. Ito gusto kong i-share ito, para maunawaan itong tungkol dito pero sa ngayon kailangan ko pang pagbulay-bulayin at ito lang po itong sa adultery lang po muna ang ibabahagi ko para maunawaan po ng iba. Kasi sabi dito, "When someone tells you about their loving God, be sure to show them this and ask them to explain." I-explain daw ito na ang Bible commands us to kill adulterers. Noong unang panahon totoo po 'yan at meron pa sa ibang bansa gano'n ang inano, yung parusa nila. 'Di ba sa atin ngayon puwedeng ikulong sa ano, 'no, yung yung iba tao na mismo ang judge sila na mismo, yung bang sa sobra nilang galit 'no, gano'n, 'di ba? Pero 'pag tayo ay maka-Diyos o talagang may Diyos na takot tayo sa Diyos na hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng parusa, ay ipagdasal natin. Ngunit kung tayo ay nag-commit ng adultery, meron po tayong kaligtasan, meron pong sa atin. I'm sure for that talaga mga kaibigan. At isa po ito sa testimony ko kung kaya nandito ako nagbabahagi sa salita ng Diyos, 'no? 'Pag nag-commit tayo ng kasalanan, whatever sin, God will forgive us. 'Yun lang po. At wala na po itong ganito, yung kung ano yung kasalanan ay ano yung papatayin, hindi na po sa gano'n. Kaya nga may Jesus Christ. So 'yan po mga kaibigan at, naibahagi ko na po sa susunod na lang sa sunod po uli continue lang po tayo sa ah, pagbasa, pakinig sa salita ng Diyos 'no, bilang aral lang din, nakaka-amaze po ang salita ng Diyos mga kaibigan. Basta masabi ko lang po talaga na sa buhay ko po, grateful po ako kay Lord. At isa sa mga salita niya ang ibinigay na pinaunawa niya sa akin bilang guide ko po. Kaya nandiyan lang po sa mga halimbawa sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, kung nakita nila ito na hindi sila maniwala sa akin, bahala po sila. Basta ito na sana po maniwala po. Dahil hindi ko naman po mapilit kung hindi po maniwala. Pero hindi po ako magsasayang ng oras dito kung 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 hindi po totoo ang mga pinapatotoo ko po at hindi po ako magsasalita dito na hindi ko po naranasan talaga yung presensya ng Diyos na kabutihan niya, yung kabutihan po ng Diyos so amazing. God is so amazing po mga kaibigan. At hanggang ngayon talagang grateful pa rin ako kay Lord. Basta amazing si Lord. And I'm happy talaga na isa ako sa kanyang ginawang instrumento. At katungkulan natin, ito yung katungkulan natin mga kaibigan, alamin ang tungkol po sa kanya at ibahagi po siya. And we have to pray and worship sa kanya. Dahil siya lang po ang Diyos na lumikha sa atin. Kung may naalala nga pala ako sa verse 1 ata ng I'm sure na sa verse 1 sa chapter 1 ng Genesis yun na sinabi niya, ibibigay, ako ang nagbibigay dito. Meron siyang word na gano'n. I don't know, na-amaze ako doon na si Lord
nagbibigay talaga siya kahit hindi natin hinihingi. Kasi sa pagkakaalam ko hindi hiningi yun, eh, hindi pa wala akong nabasa na hiningi kundi kusa niyang binigay. Kaya si Lord magbibigay po talaga sa atin mga kaibigan, magbibigay po siya at alam po niya kung ano po yung pangangailangan natin. Huwag lang po tayong ma-discourage na hindi pa natin matanggap agad at mag-examine din po tayo sa sarili natin. Bakit gano'n? Baka merong mga bagay na dapat nating gawin para ibibigay na ni Lord ang ating hinihingi. Kasi minsan, may mga paraan na dapat may matutunan pa tayo para matanggap na natin ang ating mga hinihingi. Lalo na kung ikaw ay isang isang nagbabasa na sa salita ng Diyos ano, tapos hindi mo sinunod. May mga gano'ng sitwasyon. Nasabi ko 'yan dahil karanasan ko po, eh. Pero God is good mga kaibigan. God is good. So hanggang dito na lang po and God bless po sa inyong lahat.